Okay, so gusto mo bang ikaw ay ma-offeran din ng loan ni GCash, no? Okay? So may mga sekreto po dyan para mas mabilis po tayong ma-offeran or mapili ni GCash. Okay, so hindi lahat po ng user ay may loan offer agad. Kaya kung curious ka po kung bakit yung iba meron at kung ikaw ay wala pa, ay so panoorin nyo po ang video nito kasi ibibigay ko po step by step yung tricks po para po ma-offeran tayo agad ng loan ni GCash, no? So okay, so una po natin gagawin, dapat po ay fully verified po yung ating account kay GCash, no? So ibig sabihin po, meron tayong ID, na-approve tayo kay GCash, at kapag hindi po kasi automatic wala po tayong offer ni GLoan or ni GCash, no? So, pangalawa po natin gagawin, hindi lang po tayo dapat cash in lang po ng cash in, no? So, dapat po gamitin din natin yung, ito po, mag-load tayo. Pangalawa po, magbayad po tayo magbayad po tayo ng mga bills natin like kuryente, telecom, sa mga PLDT natin, ayan. Yung mga wifi po natin, pwede natin dito bayaran sa GCash, yung mga kuryente, tubig, yan. Okay pa, meron pa dito, ayan. Marami po dito na pwede kang magbayad dito kay GCash, no? So, ang kasunod po ay gamitin din po natin yung QR code ni GCash, no? Kung meron tayong gustong bilhin, meron tayong gustong bayaran, pwede po natin gamitin yung QR code. Ayan po, ito po. Yan. So, mas madalas po natin ginagamit ito, mas maganda po, no? Okay, so by the way po, kung gusto niyo po ng ganito mga tips, no? Huwag po niyo kalimutang mag-like. Kung nagustuhan niyo, nakatulong po ang video ito, mag-subscribe kayo. Marami po salamat in advance. Okay, so pag tatlo po natin gagawin, build po natin yung G-score natin, no? So parang credit score lang po yan sa loob ng GCash. Okay, so ang sekreto, gamitin natin lagi at bayaran lahat ng dues on time. Pag may mga atraso ka, goodbye loan offer tayo, ano? So hindi tayo ma-offeran pag may mga atraso tayo dito. Okay, so dagdag ko lang din po, yung mismo pong loan offer amount ni GCash, no? Nakadepende po yan sa cash flow at activity ng account natin. Okay, so ibig sabihin kung madalas ka mag-transact at maganda yung record mo, mas malaki ang chance. Mas mataas din po yung offer na loan sa'yo, no, ni GCash. Ang tanong, paano ba patasin ng G-score? So, dapat regular natin ginagamit ang GCash account natin. Magka-cash in tayo, cash out, yan, magbabayad ng bills po, gamit ang GCash. Gamitin din po natin yung G-save, ayan. Then, okay, so G-invest, gamitin din natin to kung kaya natin, no, para makita po na may savings activity ka. Okay, so gamitin din natin ng QR code kagaya ng una kong mga nabanggit, no? Gamitin natin. So, iwasan din po natin yung mga late payments, no? At saka rin on time ka magbayad kung may mga utang ka o mga dapat ka bayaran sa like mga bills, ayan. Maintain po natin na active yung account natin. Okay? So, dapat po ay maintain natin yung account na active. Kung mas consistent ka, mas mabilis po aangat ang G-score natin. Okay? Yung pang-apat po. Okay. Siyempre, kailangan mo rin maghintay, no? Kasi si GCash, every now and then, nagre-review sila ng account. Kung consistent ka, bigla ka na lang makakakita ng offer sa app na may loan offer ka na. Okay? Okay, so tandaan natin, no? Kung ma-offeran ka man ng loan, utang pa rin yan. So, wag uutang kung hindi mo naman kayang bayaran, okay?